Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so parang magiging podcast ngayon yung ano natin, talakayan ngayon today. Parang ganito na nga, podcast, ganun. Kasi minsan, pag itutour ko kayo dito sa laundry, sumasakto may customer, syempre, ayaw nilang navivideohan sila. Syempre, ginagalang din natin yung kanilang privacy. May mga taong ayaw mahagip ng camera. So, ang gagawin natin ngayon, nakaupo tayo ngayon na magva-vlog. Kasi nga, more on kapag itututok kong ganun, napagsabihan ako nung isang beses. Pagtutok ko ng camera, kasi ipapakita ko sa inyo yung mga nakasampay kong damit sa labas, nahagip ko yung customer. Tapos, pagka out ko ng vlog, ayun, pinagsabihan niya ako na Miss Venus, baka minsan pwedeng i-ano mo yung video mo na hindi ako mahahagip kasi ayokong hahagip ako ng camera. And for my privacy, ayokong na sasali sa video. Sabi ko, ay sorry po ma'am, ganun ako. So ngayon, nag-iingat tayo ngayon. So, ang gagawin ko, more on dito, ang focus ng camera. Okay? Kaya, pagtiisin nyo na lang yung mukha ko. Ganyan. So, tayo ay magbabasa ng comments. Sinulat ko na siya sa notebook. Kasi meron nagme-message sa akin sa aking messenger at saka sa aking Instagram. Mini-message ako na doon sa private message sa Instagram. So, kinompile ko yon, sinulat ko yon. So, ngayon, sasagutin natin yon, yung mga katanungan nila. Let's start off. Since gusto nila na anonymous sila, okay, sige. Ang question nyo na lang ang babasahin ko. Pero alam nyo na kung sino kayo ang mga nagtanong nun sa akin. So, kilala nyo na. So, ang first question natin is, kailan ka pa nag-start maging transgender? Okay, sige. Sagutin natin yan. Sa pagiging transgender, guys, nag-start ako at a very young age na I so feel na parang iba yung gender ko. Na nag-iilusyon na ako na para akong babae, na sinusuot ko yung kortina, ginagawa ko siyang, ewan ko kung may ibang baklang ganyan na nakaka-relate, na yung kortina ng bahay nila, yung ginagawang bestida na ganon, tapos parang ginagawang ganito, yan, ganyan, ginagawang haltered, tapos tinatali dyan yung dulo ng kortina, tapos yung kabilang dulo, iniikot na ganon para maging kunyari haltered na ganito, na parang tube style, tapos yung another kortina, binabalot ko para maging palda, ganon. One time, naabutan ako ng tatay ko. I think ang edad ko noon, nung nag-start ako na na-feel ko talaga siya na transgender ako. I was around 7 years old. Yan, ganyan kabata. Sensya nyo na guys ha, kasi naubo ko sa tindi ng amoy ng fabric conditioner. Ang tapang. Dali, maglalagay tayo ng face mask. Para hindi naman ako bahala sa inyo. Dali ha. Halongkatin natin sa bagelya. So yun, nag-start ako bilang bata at a very young age. Ayan, nahanap ko na yung face mask. Para kung uubo man tayo, hindi tayo makakaubo sa customer. Ayan. So ayan guys. Ayan, meron na tayong takip para pag mauubo man tayo, hindi tayo nagkakalat ng virus. So, ayun. And, sa pagiging transgender, ewan ko kung napanood ninyo one time, ang interview kay Aisa Segera. Ayun, may uban ako. Ayun, nakuha ko siya. Ayun, yung kay Miss Aisa Segera na sa pagiging transgender, you don't have to be operated. Kasi sa pagiging transgender, merong classification yan na if you feel there's something different sa sarili mo, na feeling mo may ibang gender identity yung pakiramdam mo sa sarili mo,
considered ka ng transgender. Na iniisip mo, ang gender mo talaga ay babae. Yun talaga ang pagiging transgender. Meron ding transgender, ganyan natin kasi hindi ako nakakahinga, sorry. May transgender naman na ang nagpa-opera. Yan, dalawa yan, classifications na correct me if I'm wrong ha, pero for me, hindi ako nagpa-opera down there. Kaya, I so feel in myself na ramdam ko yung pagiging transgender kasi ramdam ko parang sa loob ko may gender doon sa loob ko na babae. Ganon ang pagiging transgender. Pangalawa, ang pagiging transgender, yung marami ka ng binago sa sarili mo. So, back to the topic na question, nagsimula ako 7 years old na nagdamit-damit ako ng kurtina na ginawa kong palda at bra. Yan. Oh, nasagot ko na. 7 years old ako nag-start. Second question. Kailan ka nag-out bilang transgender na talagang proud ka sa sarili mo at wala nang magawa ang mga tao sa paligid mo? Yan. Magandang question yan. Yung question number 2, talaga naglantad ako nung pagdating ko na ng high school. Yes. Naglantad na talaga ako. High school. First year high school, nagme-makeup na ako. Pero maikli pa rin yung buhok ko noon, lalaki pa rin yung damit, ganyan. Kasi sa school, di ba? Sinusunod natin yung rules and regulations ng school. Kasi nung kapanahunan ko, hindi ka pwedeng mag-cross-dress na gusto mong ang uniform mo pambabae. Ngayon yata, pwede na. If you are a transgender, pwede ka nang mamili kung ang uniform mo pang babae. Pero before, in my time, 1990s, bawal. Yan ang pinagbabawal ng school. Lalo na, ang hair, hindi pwedeng mahaba. You need to cut it. Puputulin talaga dapat ang hair. Kasi considered ka pa rin na lalaki sa school. You are male sa birth certificate, kaya considered ka sa school lalaki. Kaya panindigan mo yung uniform nila na pang lalaki. Yun. So high school ako nag-start. First year high school. Ang ginawa ko niyan, nag-makeup. Yan. Tapos hanggang sa tumagal-tagal, pagka-graduate ng high school, ayun na, doon na ako nagpahaba ng hair, nagbili-bili ng pilik mata, nagbili ng mga kung ano-ano pang kailangan sa katawan, yung mga pangpaganda, ganyan, lahat ginawa na. Pero never tayong nagpa-opera ha, yan. So, ito, pasalamat na lang ako kasi nagkaroon siya ng bugelia or na lumaki yung ating bugelia dyan dahil sa iniinom kong hormones. Ayan. So, ang layo na ng itsura ko nun sa itsura ko dati na talaga mukha kong kargador talaga as in. Ngayon medyo masasabi ko kasi pag tinitingnan ko yung picture, ang layo na. Mukha na akong babae sa picture na nakikita ko na latest kumpara sa picture ko dati na sobra. As in, kung pwede lang ipaskin dito, pero kaso, syempre, I want to be in a private situation na ayokong ilantad lahat ng details kasi alam nyo naman, rampant or uso ngayon ang mga scam. So, ayoko ilagay mga details and dito na pictures, private pictures dito. Ayoko. So, yun lang ang masasabi ko. So, naglantad na no high school first year high school ako ha. Yan. Question number 3, ano reaction ni tatay mo? Yan ang nakakagulat na okay, ayoko maiyak pero sa pagiging transgender,
ang dami ko napagdaan ng paghihirap sa kamay ng tatay ko. Hindi ako blessed na ang tatay ko ay mabait sa pagiging transgender ko. No. Ang imahen niya sa akin ay masama siyang tatay nung naging transgender ako. Siyempre, kasi bata pa ako nun. Wala pa akong naiisip na kamuwang-muwang, kundi ang pagiging transgender lang. Ang tatay ko nun, sobrang matun-matun talaga siya na gusto niyang gawin akong lalaki. Kasi nga, dala-dala ko yung pangalan daw niya. Kasi junior daw niya ako. Ngayon, nasagot ko siya. Sabi kong ganyan, Pa, sabi ko, huwag niyo akong sisisihin kung dinala-dala ko yung pangalan ninyo. Sorry na lang kung sasagutin ko kayo. Kasi kayo, mula nung pinanganak ako, kayo ang naglagay ng pangalan na yan. Kaya wala kayong sisisihin na dinala ko yung pangalan nyo, kundi kayo ang naglagay niyan sa akin. Sisihin nyo sarili nyo. Ginanon ko siya. Kasi medyo ano pa tayo nun rebelde nung time na yon. Kaya nasagot ko talaga siya. Ngayon, pag naiisip ko, although may mali, kasi sinagot natin yung magulang natin, pero kabilang banda, gusto ko ring marinig nila yung boses ko bilang anak. Kasi hindi naman maganda yung naging magulang ka na hindi mo pinakikinggan yung boses ng anak mo, na hindi mo pinakikinggan yung idea ng anak mo. Paano kung nagrebelde yan sa'yo at hindi mo alam yung pinagdadaanan ng anak mo, di ba? So, dapat talaga, aalamin mo yung ano yung nasa sa loob ng anak mo para alam mo kung paano mo susolbahin ang problema, di ba? Na mag heart to heart talk kayo. Di ba? Yun yung solusyon. Kaso, may mga iba naman kasi ang opinion, bawal kang sumagot kasi magulang mo yan, ganyan, ganyan, etc., etc. Oo nga, okay, lumaki ang iba sa sinauna. Pero syempre, sa mga kabataan ngayon at sa kabataan noon, malaki ang pagkakaiba. Alam nyo kung bakit? Kasi ngayon, ang mga kabataan ngayon, pwede nilang sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Which is okay yon, para alam ng magulang kung ano yung nararamdaman ng anak nila. Kasi sa panahon ko dati, bawal ka magsalita sa magulang. Kahit sinasabi ng magulang mo, pag pinagalitan ka, sabihin, ano, sasagot ka ba? Hindi ka na sumasagot. Sagutin mo yung tanong ko, ganyan, 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 etc., etc. Syempre, sasagot ka. Pag sumagot ka naman, kasi gusto nila marinig yung sagot mo, sasabihin naman nila, ayan, sagot ka na, sagot. Suwail kang bata ka, ganyan, ganyan, ganyan. Diba ang gulo? Hindi mo alam saan kalulugar. May gano'n na magulang. And magulang ko gano'n. Yes. Kaya gulong-gulo ako, tulirong-tuliro. Kaya ang ginawa ko, sinagot ko siya, si tatay ko, in a nice way na sinabi ko, Pa, walang sisihan. Nung pinanganak ako, tanging trabaho ko lang lumabas sa nanay ko. Ikaw ang naglagay ng pangalan kasi ikaw ang tinanong ng doktor, Sir, anong pangalan ng bata? Dahil isusulat sa birth certificate. O, ikaw ang naglagay. Yun ang sinabi ko sa tatay ko. Kaya huwag ka magsisi kung ang junior mo ay naging dalaga na. Nagalit. Nagalit si tatay. Sinapak ako. Tandang-tanda ko yun. Sinapak ako ni tatay ko. Lipad talaga ako. Kasi ano yun kailan ba to? Second year high school ako noon. Kasi nakita niya may dala akong lipstick nalaglag. Tapos sabi niya sa nanay ko, o yan, tingnan mo yung anak mo, may dala ng makeup, ganyan, ganyan. Nung tinanong ako, anak, kanino makeup yan? Sa'yo ba yan? Sinagot ko, ay hindi, sa kaklase ko, nagpatago lang ng gamit, ganyan, ganyan. Pero syempre, sa sarili ko, kinakabahan ako kasi nalaglag. Sabi ko, shit, nalaglag yung lipstick ko, oh my God. Tapos ang tatay nakatingin. Tapos sabi ko, hindi, sa kaklase ko yan, sabay pulot. Sabi ko, sige, alis na ako, malilate na ako, ganyan ako. Nagmadali ako. Ngayon, pag alis ko, kwento ng nanay ko, natawa ang nanay ko at ang tatay ko. Sabi ng tatay ko, ano ba yung anak mo? Pwede naman niyang aminin
Sabi naman ni nanay, paano niya aaminin inang bubugbog ka? Oh, ginanon siya ni nanay. So si nanay supportive talaga sa akin. Kasi ako, wala naman akong tinatapakan na kung sino man. Nakikita naman ni nanay ko na nagpupursige ako mag-aral kahit transgender ako na nagbibili-bili ng makeup. At least nakikita ni nanay ko na masipag ako mag-aral. Hindi ako nagbubulakbol, hindi ako nang lalalaki, hindi. Talagang aral kung aral. Yun lang mapagmamalaki ko sa inyo, guys. Kaya kayo mga transgender na nagsisimula, ipakita nyo sa magulang ninyo na nag-aaral kayong mabuti. Yan lang yung sandata ninyo para hindi kayo masaktan ng tatay nyo kung nasa LGBT man kayo na flag gaya ko. Kasi kapag LGBT ka na nga, tapos hindi ka pa nag-aaral, talaga masasaktan ka ng magulang mo. Dahil sasabihin nila, ano ba yan, wala ka namang narating sa buhay mo, ganyan ka ng ganyan. Siyempre, ang magulang mo, ang gusto nila, yung para sa'yo, para at least kung mawalay man sila sa mundong ibabaw, may maiiwan sila sa'yo na kayamanan na hindi nakukuha ng iba. Yan ay ang talino, edukasyon, at lalong-lalo na ang pagkakaroon ng respeto sa sarili. Yon. Ayan, naubo tayo. Hinala. Ayan. Tapos, so nasagot ko na. Nung high school na second year, doon ako na totally na sinabi ng tatay ko na parang ano na, pwede ko naman daw aminin. So yun na, nagkaroon na ng ang tatay ko na pag-iisip na ang anak ko talaga iba, na hindi niya pwedeng baliktarin maging lalaki. So sa question number 2 na sinasabi na hanggang nawala na ng pakialam sa anong pinili kong gender, yun na yun. So, punta tayo sa question number 3. Ano ba to? Ano ba ang tanong to? Anong hormone ang ginagamit mo? O sige na nga, sagutin natin. Marami ako na-try. Aray ko. Marami ako na-try na hormone para maging babaihan tayo. More on, ang ginamit ko dati, nag-micropill ako. Pero ayokong isuggest sa inyo yan kasi hindi naman ako doktor at hindi naman ako physician. Pero ang ginamit ko dati ay micropill kasi ang effect niya sa akin, napaka-mild. Ayoko yung Dayan kasi ang dami kong kaibigang baklang namatay sa Dayan. Kasi nung ininom nila yung Dayan, ang lakas ng tibok ng puso nila, tapos nahihilo sila ng sobra, na super sakit daw ng ulo nila. Tapos hindi nila nakayanan, ewan ko ano nangyari, parang na heart attack yata. Kaya ayoko magdayan. Nag-micropill ako noon, siguro it took me 4 years. Hindi lang 4 years. It's been high school, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So 25 years ako nag-micropill. Hininto ko lang kasi more on nagpunta na ako sa doctor, sa OB-GYN, sa doctor ko para resetahan niya ako ng hormone na injectable para sa akin. So yon. Question number 4. Kailan ka nagkaroon ng love life nung transgender ka? Love life. High school. Yan. Noong nagsisimula akong bilang transgender, nagkaroon ako ng first boyfriend.
high school. Pero, hindi niya ako minahal pabalik. Kaya, tumagal lang kami ng siguro 1 week. Yun. Pero ang pinaka boyfriend na na-experience ko talaga in my whole life, nung lumipad ako sa probinsya namin, sa Cebu. Shoutout diha sa mga bisdak diha. Ayan, kay Bisaya jud ko. Ayan, so I flew to Cebu. I flew to Cebu, nag-aral ako ng college sa University of Cebu, Colon. Ayan, shoutout diha sa mga taga Cebu. Ayan, sa ako mga kababayan. Nag-study ko diha around college, and doon ko na first experience yung magkaroon akong boyfriend. At ang pangalan ng lalaki si Usher. Naalala ko pa siya. First kiss ko siya, na nahalikan talaga niya ako. Hinahatid sundo rin niya ako kasi ang haba na talaga ng buhok ko, ganito. Hatid sundo niya ako sa school. Ang year niya that time is rin siya, first year college. Sa ibang building siya. So, parang seaman yata siya. Tapos, may kinukuhang subject sa building na malapit sa amin. And then, take note, iba kasi yung building ng seaman sa University of Cebu or UC. I'm proud to be a University of Cebu student. Yan, UC. Yan, I'm proud to be a student of UC nung college days ko. Tapos yun, kabila siyang building. First kiss ko siya. Nahalikan niya ako nung magkasakay kami sa taxi kasi ihahatid niya ako sa bahay ng tita ko, kasi doon ako nag-i-stay sa tita ko. And hinatid niya ako, nakataxi kami from school. Tapos nahalikan niya ako. He's my first kiss. Ayun. Yun, si Usher. Ewan ko kung naaalala pa niya, kung mapanood niya to. Hello, Usher. We're good friends, pero wala na akong communication sa kanya ever since. Ayun. Number 4. Kailan ka niligawan? Ayun. Kailan ka niligawan ng AFAM? Ayan. Aray ko. Niligawan ako ng AFAM. That was year 2013. Unang AFAM na nangligaw sa akin. Shoutout dyan kay Jen. Jen sa katrabaho ko sa SPI Global Makati. Subscriber natin siya. Si Jen Kasama. Hello. Ayan, hello sa'yo, Bes. Kilala mo yung ex ko na foreigner. Kasi na-meet mo na yun siya nung pinapakita ko habang nagvi-video call kami nun dati. Gamit ko yung iPhone ko. FaceTime kami nun. That was year 2013. Tumagal kami 11 years. So, nagkahiwalay kami kasi nga, sa loob ng 11 years, never siyang dumalaw sa Philippines. Tapos nahuli ko siya ng babakla. Oo. Pinalit rin niya sa akin ay transgender din. Bakla. Ganun. Gaya ko. So, hiniwalayan ko siya. Pero yung bakla na yun, naka-base sa Amerika din. Kung nasan siya. Ngayon. Kaya hiniwalayan ko. For 11 years ang pinagsamahan namin. Mahirap.
Okay, proceed na tayo sa, that was 2013, yung unang AFAM na naligaw sa akin in my life. Question number 5. Question number 4 na ba yun? Oh, tama. Number 5. Question number 5. Ang hirap Paano ba to sabihin sa inyo? Ano ang dahilan ng pinagkahiwalayan ninyo ng AFAM mong Australiano na vlinag mo? Ang hirap. Okay, sige. Sabihin ko na sa inyo. Ganito. Niligawan ako ni Australiano na AFAM. So, siyempre, sinagot-sagot natin siya, ganyan. Love na love ko siya, kesyo ganun. Dumating sa point na nahuli ko siya. Kami na yon magkarelasyon. Nahuli ko siya sa point na may ine-entertain pang panibago. Ang ginawa ko, hinuli-huli ko siya. Gumamit ako ng ibang account. Hindi ko nilagay yung totoo kong pangalan. Iniba ko yung pangalan, iniba ko yung picture. Chinat ko si AFAM, yung boyfriend ko, gamit ibang picture. Na kunyari, ibang bakla ako. Nagulat ako, nag-reply ang lolo mo. Nangihingi ng picture, gusto raw niya makita. Tapos, sinabi niya, gusto daw niya ako makilala. So, dun na nagkaroon ng red flag. Dun ko nahuli na kapag hindi pala kita kausap, meron ka palang ine-entertain na iba at hinihingan mo pa ng picture. Ayun. So dun kami nag-away ni Australiano. Noon nahuli ko siya at pinicturan ko yung chat na yon na may resibo na ginawa kong kunyari ako ay ibang transgender. Nahuli ko siya doon na kagat na kagat siya sa patibong ko na gusto talaga niya makipagkilala. Na tinanong-tanong ko pa, are you single? Sabi na lolo mo, single siya, wala daw siyang girlfriend. Knowing, sinagot ko na siya at alam niyang manseri namin nung araw na yon. Pero nung hinuli ko siya, gamit ibang account, hinuli ko siya, nag-reply, single daw siya. At wala siyang girlfriend. Ayun, pinicturan ko rin yon. Nung chinat ko ngayon siya, sabi ko, pwede ba kitang makita sa video call? Payag na payag ang lolo mo. Okay, sige. Nung nag-video call, sinabi ko, huli ka. Sabi ko, kala mo Sabi ko, alam mo, ang sabi niya, hindi kasi nangungulit lang yung yung account mo na ginawa mo. Kinukulit ako. Sabi ko, oo, hinuhuli kita. Sabi ko, hihingi ka talaga ng picture at sasabihin mo single ka, hindi mo ba alam mansiri natin ngayon? Nahuli na rin kita na yan pala ginagawa mo pag nakatalikod ako. So yun yung pinagkahiwalayan namin ni Australianong AFAM. So nasagot ko na. Question number 6. Anong sasabihin mo sa mga bashers mo kung meron man? Meron akong mga bashers, okay? Kaya ang ginawa ko, sa YouTube ko, minute ko yung comment section kasi ayoko makita yung mga comments ng bashers. Nawala naman silang ambag sa buhay ko. Chinat nila ako na sabi, ang pangit ko daw, ganyan. So, syempre, kahit tao pa rin tayo, diba, nasasaktan. So, ayoko makita yon na binabash nila ako. Tapos, ang sasakit naman sinabi, well, ang masasabi ko lang, wala kayong ambag sa buhay ko, kaya manood na lang kayo. Kung magsasabi man kayo ng masasakit na salita, sa sarili nyo na lang. Kasi
may karma naman eh. Hindi nyo alam kung gaano kabilis ang karma ngayon. Pwede tayong magsabi ng opinion, pero sana iniisip din natin na ang opinion natin, sana hindi tayo magtumira ng personal. Kasi hindi natin lubos kilala yung tao eh. So, sana kung magko-comment man tayo, isaalang-alang natin kung masasaktan ba natin yung kukomentuhan natin. Kasi hindi naman din natin kasi kilala ang bawat isa. So sana kung magko-comment man kayo, sana yung magbigay na lang kayo ng advice. Hindi yung ko-comment na halos yung akala mo kilalang kilala nyo yung tao, aawayin nyo, di ba? Yung parang Diyos ko. So para sa akin, hindi ko na lang pinansin, minute ko yung comment section. Ayan, para hindi maka-message at hindi ko makita ang message ng bashers. Number 7. Happy ka na ba na nakilala mo yung afa mo ngayon? Yes. Happy ako. Kasi happy ako in a sense na may binigay siya sa aking advice. Kasi sinabihan ko yung afam ko ngayon na taga Jacksonville, Florida, USA, na sinabi ko, hindi ako magandang transgender. Hindi ako supermodel na ang ganda ng katawan na transgender. Hindi ako nagparetoke ng kung ano-ano man. Kung ano nakikita mo, natural. At hindi ako yung transgender na nagmamaganda, na halos nagpalagay ng labi, yung nakaganon na. Hindi ako nagpalagay ng dede, ng malaki, ganyan. Kasi ayokong baguhin yung katawan ko. Gusto ko kasi maranasan na kung may magmamahal man sa aking tao, gusto ko yung mamahalin ako dahil nakita niya ako. Kasi kapag nagpaniwala ako sa sarili ko, kapag nagparitoke ako, hindi na ako yon. Okay? Kasi ito yung identity ko eh. Ito yung mukha ko. Ito yung nakagisnan ko. Ito yung mukhang pagpanganak sa akin. Ito yung bigay sa aking mukha. Bakit ko babaguhin? Ang gusto ko, kung may mai-inlove man sa akin, yung taong makakagusto sa akin kasi nagustuhan ako bilang ako. Yon. And itong afam ko ngayon, ganun siya. Sinabi niya sa akin, hindi mo kailangang magpaganda. Maganda ka na para sa akin. Di ba? Isipin nyo yan. Tapos sabi ko, chabi-chabi ako na na transgender. Hindi naman ako super sexy na parang Kim Kardashian yung katawan, ganyan. Sagot niya, hindi ko naman kailangan yung ganong katawan. Dahil ang mga taong nagpaparitoke, maraming komplikasyon yan pagdating ng panahon. Gusto ko yung walang komplikasyon at walang opera. At ikaw yon, sabi niya. Di ako natuwa naman ako. Sabi ko, ay thank you, ganyan. Tapos sabi niya, gusto ko sabihin mo every morning na maganda ka, na mahal mo ang sarili mo, gawin mo parati yan, and then love yourself. Yun ang sabi niya ha. Isipin mo ha, meron palang taong ganon, na kahit nasaktan ka na sa una, may magmamahal pala talaga sa'yo. So, etong afam kong pangalawa, inaalagaan ko siya kasi yun ang advice niya sa akin eh. Etong second foreigner ko na na serious. Sabing gano'n ni second foreigner from Jacksonville, Florida, USA. Sabi niya, I love you for who you are. You don't need to change your body. You need to love yourself. Always promise me that you will say it to yourself na you love yourself, you're beautiful, and you're strong, you're ambitious, you want to reach your goals, and you love yourself and your family, and you're beautiful inside and out.
Yun ang gusto niya sabihin ko daw every morning. O 'di ba? Saan ka nakakita ng ganyan na nagmalasakit sa iyo yung isang tao? Bihira lang, 'di ba? Yun nga yung sabi nila eh. Bibihira lang dumating sa iyo ang taong magmamahal sa iyo. Kaya buksan mo lang yung pinto mo. Huwag mong isasara. Kasi paano ka mag-grow bilang tao kung sinasara mo mga pinto mo sa mga chances na binibigay ng panahon sa iyo, 'di ba? Paano ka mag-grow, 'di ba? Yun eh. Paano tayo tatayo kung hindi tayo nadapa, 'di ba? Kailangan kasi natin sa buhay madapa kahit isang beses para alam natin kung anong solusyon ang gagawin natin pagbangon natin, 'di ba? Yun yung maganda doon. So yun, happy ako. Yes. Sa pangalawa kong AFAM. I'm so happy for this AFAM that I've met. And he's from USA, Jacksonville, Florida. I know you're watching, Han. Hello. Ayun. So I'm happy that I've met you. After that Australian narcissistic that I've met, my ex, he's the one so narcissist. Like he does not accept his own faults. Even though I caught him chatting with so many transgenders and adding so many transgenders in his social medias, ganyan. And you the one watching this, from Jacksonville, Florida, my honey, I'm so happy to have met you in my life. Ayun. So yan guys, nasagot ko na. Number 8. Kailan darating? Di ba? Kailan darating si AFAM? Ang masasabi ko dyan, hindi ko pa sure kung kailan siya darating. Kasi kami ay in the stage na malapit na kaming pumunta sa stage na pagiging magkarelasyon. We're just taking it slow. Hindi namin minamadali. We're not rushing things. We are not rushing things. We are taking it slow, step by step. Kaya darating din tayo dyan. We will get there of when will he decides to visit me. Ayan, we will get there. Basta kalma-kalma lang tayo. Basta isipin natin kung ano yung ngayon. Huwag nating isipin yung mangyayari sa susunod. Kung ano yung ngayon ang fokusan natin. So, hindi ko pa masabi kung bibisita siya. So, for the last question, number 9. Happy ka ba sa life mo na nabago ni AFAM ang buhay mo na masalimuot from your ex? And ano ang nasabi ng friends mo sa'yo and your family? Sige, isa-isahin natin. Happy ba ako sa life ko ngayon na na-meet ko si AFAM? Oo, I'm happy in my life. At anong nasabi ng mga friends mo? Okay naman sila. They are very supportive. Tapos, anong masabi rin ng family mo? Okay din yung family. Yung pamilya ko. Yan. Tapos na yung questions. So, okay din yung nanay ko. Yung tatay ko, okay din. Nakikinig lang siya sa usapan namin ng nanay ko. Tikom lang bibig niya. Kasi nga, di ba, maton-maton siya. So, ewan ko ba, bahala na siya. Basta, ito yung pinili kong buhay. Wala naman akong tinatapakan. Siyempre, 42 years old na ako. Hindi na ako bata. 'Di ba? So, kung ano man desisyon ko, matututunan ko 'yan. Pag nagkamali ako, babangon ako. Kasi 42 years old na ako eh. Hindi na ako bata. Kaya sabi ko, ibalato na lang nila sa akin. Kung madapa man ako, babangon ako. Sabi ko, hahanap ako ng paraan. Ayun. So, dun na ano yung tatay ko na kaya ko sarili ko. Yun lang yung gusto nila na bago nila lisanin man, knock on wood, ang bago lisanin ng mga magulang natin ang mundo, ang gusto nila is kaya natin ang sarili natin.
'di ba? Na tumayo sa sarili natin. Kaya ko naman kasi sa tagal ng panahon na ginugol ko nung dati na bata pa ako, pinapalayas-layas ako. Naglalayas talaga ako. Tapos pumupunta ako ng Samar. Wala namang kaming kaibigan at kamag-anak sa Samar. Meron ako kaibigan, mga bakla din yon. So, pinatira nila ako sa bahay nila. Nagtrabaho din ako doon ng marangal sa isang damit, RTW, sa Ukayan, nag-uukay-ukay. Marangal yon. So, yon, happy ako dahil nakapagtrabaho ako. Yun nga lang, pinauwi ako kasi nga, wala naman kaming pamilya doon and knowing Samar, tapos bata pa ako, inisip nila delikado para sa akin. Pero ako, masaya ako kasi tatrabaho ako sa malayong lugar at a very young age. Nung mga 18 years old ako kasi pinalayas-layas akong tatay ko kasi nga transgender ako, yung mga ganun. So, pag pinapalayas nila ako, tinutupad ko talaga. So, napatunayan ko sa sarili ko, nung nagtatrabaho ako sa isang ukay-ukay, napatunayan ko sa sarili ko, kaya ko na magtrabaho, na hindi umaasa sa magulang. Yun. So, yun guys. And for that, yan ang ating sit-down vlog na may Q&A about sa akin, sa life ko. Ayan. So, medyo ngayon, nakikilala nyo na ako, mga Junakis. Unti-unti nyo na nakikilala kung sino ako. Ayan. Unti-unti nyo na nakikilala yung pagkatao ko. Ganyan lang naman ako. Simple lang naman. Ayan. Medyo buhol lang yung buhok. Ayan. So, yun. So, ngayon, wala namang customer. Papakita ko sa inyo yung nilaban ko. Super dami. Dali, may dumaan. So, ayoko mahagip siya ng camera. Ayan. Ganyan karami yung nilaban ko today. So, yun guys. Kung bago ka lang sa aking channel, dito ko natatapusin yung vlog. Thank you sa pag-subaybay and sa ating maikling question and answer about my life. Thank you sa panonood and sa mga Junakis, hello sa inyo lahat. And don't forget to drink your vitamins and be healthy, be strong. And para maano natin ang laban natin sa buhay, makayanan natin. And always mag-pray tayo kay God kasi siya lang naman ang tanging Diyos natin na tumutulong sa atin. So, always lang tayo magtiwala sa Kanya. In Jesus' name, Amen. And also, sa inyo guys, sa aking mga ka-Junakis, maraming salamat sa pagsuporta sa akin all throughout this years. Thank you sa inyo, sa mga ka-Junakis natin na mga nag-subscribe. Thank you din. At nakikilala nyo na ako bilang isang transgender businesswoman na low-key lang naman tayo. Hindi tayo nagmamaganda, hindi tayo nagpapagarbo or whatever. Diyos ko, hindi na natin kailangan yan. So, ayun, basta nagtatrabaho tayong marangal, yun ang maganda doon. And at the same time, wala tayong tinatapakang tao, yun ang maganda. So, thank you guys for watching my vlog and goodbye and see you again on my next vlog guys.